Admin. Kasi bago ko pumunta dito, Pumunta to. latest. Mm-mm. Oh, kanina, 'di ba, a few hours ago, Senator Win Gatchalian said that he has a full operational control of the Aray. Senate. What does Aray. Kasuhan nyo si Alan Peter Cayetano, yan, tsaka sila Marcoleta. Yung mga pagganyan-ganyan nila, no? Usurpation of authority. Sabi ni Rosewin Isidro, yes, payroll ng mga Senate staff. O, di ba? that mean? Kasi bago ko pumunta dito, nagsabi ng isang Tweety Bird na lumilipad sa Senado na si Senator Win Gatchalian na talaga ang winirecognize ng Land Bank. Aray ko po! Kahit anong pananakot, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano doon sa mga staff ng Senado, wala nang mangyayari. Wala nang magiging silbiho, mga kababayan. Eh, dapat lang naman, tingnan nyo, mga boss si Pamosep, si ano na nga, Win Gatchalian na nga po. No? Hindi lang po, Land Bank ang nagre-recognize. Integrated Bar of the Philippines, ano po, iyon ay samahan ng mga abogado sa buong Pilipinas. Magmagaling na kayo, mga DDS, no? Sabihin niyo na yung mga inyong kanya-kanya ninyong opinion. No? Sasabihin ng mga DDS, ay Mark, tingnan mo, yung Supreme Court, hindi kinilala yung quorum na 12 mga senador nung June, kailan ba yun? June 10 yata, hindi, June 10 ngayon yun eh. June 3 yata yun, mga kababayan. Mamaya isusunod natin yan. No? Pero Malacanang, IBP, wala na talaga si Peter Cayetano, mga bossing. No? Ano na yan? Kick out na. Sipa. Iyak na yan sa susunod. Okay, bakit importante yon? Kasi yung bank account ng Sweldo. Senado, in terms of sweldo, hindi lang sweldo. Budget. Importante din yung MOOE ng mga senador. Yes. Hindi na yan dadaan kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi na natin siya matawag na Senate President. We have to Hindi na, Petra na lang. Senate Petra. call him na. Ako, I have to call him na Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na siya yung pumipirma niyan at hindi siya yung kinilala ng Land Bank. Apparently. Kasi Ano kaya pakiramdam nung si Pia Cayetano? Uy, kamustahin nyo? Langya kayo, kinalimutan nyo na si Pia Cayetano. Kamustahin nyo si Pia Cayetano. Ma'am, kamusta ka na po? Ngayong eto na po, hindi na po Senate President ang inyong kapatid. Kamusta po yung mga pinaggagawa nyong kalokohan? Doon sa mga putukan-putukan, naghahanap po kami ng tamod sa inyong naghahanap po kami ng bala sa inyong muka para patunay na pinutukan po kayo. Wala naman po kaming makita. Ang marinig pa po namin galing sa inuto na si Aplaska yung mga pagpapaputok po. pirma lang kanina, just a few hours ago, ni Senator Win Gatchalian, acting Senate President. Sabi ni Chaycher, hoy Nino, gusto yata maputukan itong si Chaycher. Gusto mo ba maputukan, Chaycher? Umuhoy ka pa dyan. Lagot ka kay Aplaska, bahala ka. Ng lahat ng mga documents relating to financial aspects of the Senate. What does that mean? That means talagang de facto and de jure, in fact and in theory, it is Win Gatchalian who was in control of the Senate. Pero ngayon ngayong hapon lang, binasura ng Korte Suprema. Ito na yon, mga kababayan. Ano po, ibinasura ng Korte Suprema. Kailangan natin ng iba yung pag-intindi. Kailangan po natin ng iba yung pagdinego dito, mga kababayan. Kasi yung mga DDS nagpo-propose na po, mga kababayan. Pinoposo nila, ang sinasabi nila, ayan na, ang Supreme Court nagsalita na. Pero mukhang hindi po naintindihan yung mismong balita. Pakinggan po natin bago magsalita ang mga DDS na ibinasura ng Supreme Court o hindi payag ang Supreme Court na Gatchalian Black ang mamumuno sa Senado. Yung petisyon ng guro na si John Barry Tayam. Guro na si John Barry Tayam. Na si John Barry Tayam. Na kumikilala na may quorum yung 12 senador. Ano po? Ibinasura po yun. Kasi ang gusto malaman ni John Barry Tayam, John Barry Tayam, ay malaman niya kung legit ba yung quorum nila
nila Win Gatchalian. Ibinasura po iyon, mga kababayan. Yung mga DDS, nagpapapost na, ayan, basura na! Lagot kayo kay Peter Cayetano. Si Peter Cayetano pa din ang Senate President. Kaso hindi naman po yun ang ibig sabihin, hindi naman po yun ang ibig sabihin ng Supreme Court kung bakit ibinasura eh. Ang ibig sabihin po ng Supreme Court, mga kababayan, kung bakit ibinasura ay dahil wala namang epekto sa buhay ni John Barry Tayam yung paghahain niya o yung pagkaso niya o yung isinusulong niya. Kaya ibinasura. Ano po? Ang epekto Oo nito nga. ngayon dyan sa Paano Senado. Actually, that reinforces the block of Senator Win Gatchalian. Baka madaming misunderstand Yan. nung dismissal ng Supreme Court. Hindi sinasabi ng Supreme Court na mali yung quorum na 12. Hindi Yan. nila sinasabi na invalid ang election ni Senator. Wala doon, mga DDS. Ang puti kayo, ang hilig nyo lang magbasa doon sa mga malalaking letra, yung mga front page lang. Yun lang ho ang hilig ng mga DDS. Pero ayaw basahin, linawin yung mga nakapaloob doon mismo sa balita. Senator Win as pro tempore and yung kanyang pag-act as acting Senate President. Walang ganun sinabi ang Supreme Court. Ang petition kasi ni Barry Tayam, while it is quote-unquote favorable to the block of Senator Win Gatchalian, ang kanyang prayer or yung kanyang goal ay for the Supreme Court to declare the quorum of 12 as valid and the election of Win legal. Gatchalian as pro tempore valid. Yun yung kanyang prayer. Sabi ni Ma'am Rose Green, Isidro, ang dapat po maghain ganon ay mismong si Petra. Ganon na nga. So, does it mean, nung dinismiss ba ng Supreme Court, mali na yon? The opposite is true? No. Ang ginawa lang ng Supreme Court, dinismiss yung petition ni Barry Tayam Yan. because ang sabi ng Supreme Court, hindi ikaw, Mr. Barry Tayam, ang tamang tao para mag-file okay. ng petition. Wala kaming sinasabi sa merits, wala kaming sinasabi sa Pupunyagi na po kasi agad yung mga DDS nang hindi alam kung ano talaga ang nilalaman at kung ano talaga yung balita. quorum, 12 or 13, Avellino versus Cuenco, wala. Walang sinabi ang Supreme Court. Ang sabi lang, wala kang standing or legal injury, wala kang sarili mong stake or interest doon sa kinakaso mo, kaya hindi namin yan pwedeng So sino desisyonan. dapat? Isa sa mga senador, ganon? Well, if we follow Talaga si Petra Cayetano na talaga, di ba? Alamin mo na, Petra! Kaso baka kinakabahan, kinakabog ang dibdib. Ayaw malaman ang katotohanan siguro, kaya hindi siya nagsusulong. Avellino versus Cuenco, it has to be Senator Alan Peter Cayetano because he's the one claiming to still be the Senate President. But as I mentioned kanina, no, sabi nyo nga, mukha nung una, paprobable kay Alan Peter tong pag-dismiss ng petition kay Barry Tayam. In my opinion, actually, it favors the block of Senator Win Gatchalian. Sandali. Hindi, totoo, hindi ko alam kung bakit masabi ni Jesus Palsis na pabor kay Win Gatchalian. Bakit kaya? Gusto kong matutunan, ano? Why? Because it seems like that the Supreme Court is not interested na makimedel sa issue ng Senado because kahit naman walang standing si Barry Tayam, ang Supreme Court kasi kapag may nakita siyang transcendental importance or ibang exception, it can intervene. Hindi siya nag-intervene. It means the Supreme Court does not think that the issue is something that it should intervene in urgently. Walang urgency. Kasi nga, Talagang walang laban pala talaga si Peter Cayetano dito. Pinost po yan ni Roque sa FB. Niya, tuwang-tuwa ang mga DDS. why? De facto, nakikinig ang Senado kay Senator Win Gatchalian. Sabi niya, work from home. Nag-work from home ang mga tao. Correct. Tapos, doon sa Blue Ribbon Committee, no, nila Marcoleta, nagawa-gawa lang, na sila lang, hiring-hiringan, no. Walang pumasok, mga kababayan. Issue din ng memo si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, hindi work from home. 8 to 5 p.m. ang working hours. May inisyo ng ganong notice eh. Walang nakinig. Si Senator Oo. Alan Peter Cayetano. Wala na talaga nakikinig kay Petra. Kaya balik na regular na senador na lang si Peter Cayetano. Alam niyo po, yan, yung acting Senate President na si Win Gatchalian po. Ako naniniwala ako mga kababayan. Muli pong babalik, no? Paunti-unti ang tiwala ng mamamayang Pilipino. Muli pong aangat, no? Yung pong porsyento ng pagtitiwala ng mamamayang Pilipino dito sa Senado. Kasi, yan, kilala si Win Gatchalian bilang yung talagang walang bias,
yung nasa gitna lagi ho, mga bossing. Sabi ko, komento ko nga lang dati kay Win Gatchalian, parang medyo malambot si Win Gatchalian. Hindi po in the way na malambot na bebeki-beki ho. Hindi ho ganun. Kumbaga, parang malambot doon sa Senado. Pero matigas din po eh. Ngayon, nakikita natin yung talagang nilalaban niya yung karapatan nung 12 na siya ang itinalaga bilang Senate pro tempore. Si Legarda, si Mami Legarda, wala na. Si Mami Solar. Di ba? Hindi na din nagsasalita. Laki nga daw. Kita ni Petra Cawatano sa FB, sabi ni Joel. Mag-live ka ba naman ng mag-live? Ilang beses mag-live yun? 5, 6, 7 yata? Oh. But hindi pumasok ang mga employees, work from home. Sila, that's one. Second, maliban doon sa sinasabi kong land bank kanina, di ba? We have to notice. Nag-issue ng notice si Senator Win Gatchalian ng notice of pre-trial order. I don't know kung na-spot niyo yun. So sabi niya sa impeachment prosecutors, sabi niya sa House, sabi niya kay VP Sara, nag-issue siya ng notice, let's meet on June 18 para magkaroon ng pre-trial sa impeachment. Walang in-issue si Senator Alan Peter Cayetano na similar order. Only Win Gatchalian issued a notice of pre-trial. Wala na talaga, no? So what does that mean? Siya talaga yung acting Senate President. Kasi siya nag-issue nun as a presiding officer of the impeachment trial. So overall, itong dismissal ng petition ni Barry Tayam actually reinforces the fact na internal political issue, yung election ng Senate President, Senate pro tempore, ng leadership ng Senate, and the Supreme Court is more or less saying, hands off kami dito. Oh, okay. Ayun pala yun.